magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ, Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangan sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid na nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday, 6 a.m. Balikan po natin ang headlines sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! People's Initiative dead on arrival na ayon kay Senator Marcos. Tandem! 30% ng agricultural products nasasayang kada taon ayon sa pamahalaan. Tandem! Department of Agriculture porsigido naman sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Presyo ng galunggong bababa sa Marso. Tandem! Transport caravan ng Biston at Manibela hinarang daw ng mga pulis sa Quezon City. Mga rallyista papatawan ng sanksyon ng LTFRB. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas bumaba. Tandem! Sa ibayong dagat, 8 katao patay, sandaang iba pa nawawala sa pagtaob ng isang bangka dyan sa Nigeria. Tandem! Sa showbiz, aktres na sina Aiko Melendez at Barbie Fortesa, magka-look-alike nga ba? Tandem! At antabayanan ang latest report sa mundo ng showbiz ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga sa detalye nga ng mga balita. Dead on arrival na ang People's Initiative para sa charter change. Ito ayon kay Senator Amy Marcos ay makaraan ngang ipahayag ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na tutol ito sa pagpapalit ng konstitusyon. Kaya't kanya namang inatasan o ipinaubaya na sa Senado ang pangunguna sa pagrepaso o pag-aaral sa mga economic provisions ng konstitusyon na dapat amyendahan. Gayunman, inihayag o aminado si Senator Marcos na may ilan pa ring mga ayaw tumigil sa pangangalap ng pirma. Ibinahagi rin ng mambabatas na may natanggap din siyang mga impormasyon na may mga kontratista ng Department of Public Works and Highways ang pinakikilos ngayon para mangalap ng lagda at tumigil na muna ang mga alkalde at kongresista. Samantala, ikinagawa ng President ang paghahain ng resolusyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nagsusulong ng pag-amyenda o amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas dahil mapipigilan nito ang patuloy na pagsusulong ng People's Initiative o PI. Gayunman, iginiit ni Super Ate na may peligroso pa rin itong dala dahil bukod sa economic provisions ay maaaring may magtangkang galawin ang political provisions sa pagsusulong ng Chacha. Sa kabila nito, nilinaw o inihayag din ni Senator Marcos na bilang pakikisama ay pag-aaralan niya ang isinusulong na economic Chacha. Tandem! Samantala, tinatayang 30% ng produktong agrikultura ang nasisira sa bansa kada taon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ito'y dahil sa mahina ang logistics system ng food supply chain ng Pilipinas. Aniya kung maayos ang logistics system, mababawasan ng 10 hanggang 15%
ang presyo ng mga gulay at high-value crops gaya ng prutas. Paglilinaw pa ng kalihim na ang 30% wastage kailangan rasyonal na pagnenegosyo at hindi sa una nang nilatag ng DA Secretary kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 3-year plan na para sa masaganang bagong Pilipinas na naglalayong pataasin ang produksyon ng agri-fishery industry. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na hindi pa rin susukuan ng gobyerno ang maipatupad ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na maibaba ng hanggang 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Ayon kay DA Secretary, ayon kay Secretary Laurel, puspusan ang intervention sa hakbang na ginagawa ng gobyerno para mapalakas ang produksyon ng palay sa bansa. Ang pagpapatayuan niya ng mga farm-to-market roads at mga storage facilities kung saan nasa 1.2 million hectares na sakahan pa ang walang irigasyon at kailangan pa ng karagdagang 1.2 trillion pesos na pondo. Ipinalawanag ng kalihim na mas maganda na may target na kailangang abutin ng pamahalaan upang maibaba ang presyo ng bigas. Tandem! Good news naman para sa mga mahihilig sa GG. Asa na pong pagbaba daw ng presyo ng galunggong sa darating na buwan ng Marso. Ito ayon sa Department of Agriculture ay bunsod naman ang inaasahang pagtaas ng supply ng galunggong simula Marso na tatagal hanggang Hunyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulo Jr., kung 200 pesos ang per kilo o kada kilo ng GG ngayon, posible ba ng hanggang 130 o 150 pesos sa fishing season. Kaugnay nito, tinakpan ng kalihim na magpapatuloy ang pagsusumikap ng DA na paunlarin ang industriya ng aquaculture ng Pilipinas upang magbigay ng karagdagang kabuhayan sa mga mangingisda. Alinsunod din, sa direktiba ni Pangulong Marcos, siniyak din ng ahensya na palalakasin pa nito ang industriya ng seaweed sa bansa, gayon din ang pagbibigay ng mas malalaking bangkang pangisda sa mga kooperatiba. Tandem! Sa iba pang balita, hinarang ng mga pulis ang transport caravan ng grupong Piston at Manibela sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Patungo sana ang dalawang transport group sa Mendiola, Maynila bilang upang iprotesta nga ang consolidation ng mga prangkisa alinsunod sa PUV Modernization Program nang harangin sila ng mga LESPO. Sinubukan pang makiusap ng mga leader ng Piston at Manibela sa mga pulis na patuloyin sila hanggang Mendiola, pero pinayagan lamang ang dalawang grupo na makapuntang Espanya Boulevard. Sa panayam ng DWIZ, ipinalawanag ng isa sa mga miyembro ng Manibela na si Dennis na nais nilang iparating ang kanilang pagtutol sa PUV Modernization. Tandem! Palalagutin naman ng Station Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang mga nasa likod ng pangaharang sa mga pasahero sa idinaos ang kilos protesta ng grupong Manibela. Ang pahayag ay ginawa ni LTFRB Chairman Chopolo Guadis III kasunod ng report ng pangaharang sa mga sasakyan, partikular ang mga papasok ng Metro Manila galing sa mga kalapit na lalawigan. Ayon kay Chairman Guadis, hindi ko konsintihin ng ahensya ang mga ganitong gawain na makakaapekto sa kanilang kabuhayan o pag-aaral. Ningin pa ng opisyal na ang naturang akbang ay labag sa layunin ng LTFRB na makapagbigay ng ligtas, maginhawa at maayos sa paglalakbay para sa mga pasahero. Tandem! Samantala, tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impila. Mula sa galunggong kanina, ito pa ang aasahan. Presyo ng manok sa ilang pamilihan patuloy sa pagbaba. Hanggang magkano yan, Patrol 30, Jelly Mendez? Patuloy sa pagbaba ang presyo ng karneng manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Marikina Public Market, mula sa dating 160 pesos na ng manok, buwaba na lang ito sa 135 hanggang 138 pesos per kilo. Buwaba din ng 20 piso ang presyo ng manok sa Nepa Q-Mart sa Quezon City na nasa 160 pesos na lang mula sa dating 180 pesos hanggang pesos kada kilo. Ayon sa mga meat vendor,
Bumaba ang presyo ng manok na kanilang ibinibenta dahil nagtapyas din ng singil ang kanilang mga supplier. Ikinatuwa naman ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa merkado, kasama na dito ang mababang presyo ng prutas at gulay dahil mas nakakamena sila sa kanilang inilaang budget. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nagulat para sa impilang may totong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, kampanya kontra smuggling mas pinigding pa raw ng Marcos administration. Ang kabuang report manggagaling kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ipinagmalaki ng pamahalaan na nagpapatuloy pa rin ang pagtugis sa mga agricultural smugglers bilang bahagi ng mas pinagting na kampanya ng Administrasyong Marcos laban dito. Sa press briefing sa Malacanang inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang anti-smuggling efforts, lalo't isa raw ito sa marching orders mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya direktiba ng Pangulo na linisin at tulihin ang mga smuggler kaya't hindi anya nila lulubayan ang mga nasa likod ng pagpupuslit ng mga produktong Sa katunayan, sinabi ng kalihim na may nahuli na raw silang smuggler na dawit daw sa pagpupuslit ng sibuyas 2 linggo matapos siyang maitalaga sa DA. Bukod dito, itinagdag ni Laurel na nakakumpiska na rin daw sila ng 1 bilyong pisong halaga ng puslit na asukal sa lalawigan naman ng Bulacan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lakas. DWIZ nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Tanggap naman tayo ng update kaugnay sa nawawalang case folder ng mga pulis na may kinasasangkutang kaso. Alamin natin ang detalye at di Patrol 70 Jopel Peleño. Nakahanda ang pambansa na harapin at resolbahin ang isyu ng posibleng pagkawala ng mga case of folder ng mga iniimbestigaang pulis na nahaharap sa iba't ibang kaso. Ito ang inayag ni PNP PIO Chief Police Colonel J. Pardo matapos sabihin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na nababahala siya sa mga lumabas na ulat hinggil dito. Ayon kay Colonel Fardo, dapat naharapin ang isyong ito dahil maaaring may mga nawawala o nami-misplace nga na mga case folder ng mga pulis. Hindi aniya rason ang pagpapalit at paglipat ng opisina ng mga taong humahawak ng mga dokumento sakali mang may katotohanan ang ulat na ito. Kaya iginiit ni Colonel Fardo na dapat magkaroon ng epektibong case tracking upang masiguro na di nawawala ang mga case folder. Gayunman, una nang nilinaw ng PNP PIO Chief na wala ng case folder na nawawala sa NCRPO dahil natagpuan na ang mga ito. Pinuri naman ni Colonel Fardo ang NCRPO dahil sa pagresolba sa lahat ng mga nakahain ditong administrative cases ng mga pulis. Ito sa Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may talakas. DWIZ nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pang balita, ilang maliliit na negosyo dyan sa Marikina City nabigyan ng libreng business permit at tax exemption. Aba, good news yata ito ha. Alamin po natin ang mga detalye sa ulan ni Patrol 30, Jelly Mendez. Formal nang minarkahan ni Marikina City Mayor Marcelino Marci Chodoro ang isang kasunduan na makakatulong sa kanyang nasasakupan. Ito'y matapos lagdaan ni Mayor Marci ang City Ordinance No. 140 na layong tulungan ang mga maliliit na negosyo sa lungsod. Matatandaan na pinadapa ng COVID-19 pandemic ang mga residente dahilan kaya nagsara ang ilang mga negosyo, partikular na ang mga sari-sari store at maging ang mga karinderya sa lungsod. Ayon sa alkalde, may kondisyong nakalatag ang naturang ordinansa para sa mga makakapag-avail ng libreng business permit at tax exemption. Kabilang na dito ang pagbabawal sa pagtinda ng sigarilyo at mga nakalalasing na inumin o anumang uri ng alak. Ikinatuwa naman ng mga residente sa lungsod ng Marikina ang pagbibigay ng libreng business permit at tax exemption na una nang sinimulan noong Enero 1 at tatagal hanggang sa katapusan ng Disyembre ngayong taon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nagulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem!
Samantala, kooperasyon sa Brazil sa agrikultura at depensa handang palakasin ni Pangulong Marcos. At babalik si Patrol 13 Gilbert Pertes. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa siyang palakasin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Brazil. Ang pahayag ay ginawa ni PBBM matapos tanggapin ang credentials ng bagong Brazilian Ambassador to the Philippines na si Gilberto Fonseca Guimarães de Moura. Umaasa naman si Pangulong Marcos na mapapalakas pa ng Pilipinas at Brazil ang kooperasyon sa agrikultura, trade and investment, depensa at pangangalaga sa kapaligiran. Sinabi naman ng Brazilian envoy na handa ang kanilang bansa na palawakin pa ang kolaborasyon sa Pilipinas. Sa ngayon ay pinagdiriwang ng Pilipinas at Brazil ang ika-78 taon ng diplomatic relation. Gilbert Perdes bilang may totong lakas, DWIZ nagpapalitan ng tama, nagkod ng tama. Tandem! Usaping cha-cha pa rin mula dyan sa Senado. Alamin natin ang latest. Patrol 19, Seller Tega Bueno, go! Tiniyak ni Senator Sani Angara na hindi papayagan ng mga senador na masingitan ng ibang agenda ang pagtalakay sa pagbabago sa ilang economic provisions ng Constitution. Si Angara ang mamumuno sa subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments na tatalakay sa resolution na nagsusulong ng pagbabago sa 3 economic provision sa Constitution. Ayon kay Angara, naninindigan ng mga senador na limitado lamang sa 3 usapin ang pagbabago sa saligang batas upang mapayagan ang foreign investment sa public services, educational institution at sa advertising. Kumpiyansa rin si Angara na mas maganda ang tsansa ngayon na isinusulong na revision sa Constitution dahil maaga pa sa kasalukuyang termino ng Pangulo. Bukod dito, malinaw niya mga sinusulong na pagbabago, gayon din ang paraan ng pagsusulong nito na magkahiwalay na pagtalakay at pagboto ng 2 kapulungan, subalit nangangailangan ng 2/3 votes ng Senado at Kamara. Sinabi ni Angara na sa pagbabalik ng sa susunod na linggo, pag-uusapan na nila ang resolution at nais niya mag-imbita na maraming resource person para sa mas malawak na pagtalakay sa naturang usapin. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, sa oras po 20 sandali makalipas ang ika-7 ng umaga. Kanina po nabanggit po sa pag-uulat ni Patrol 30 Jelly Mendez na ililibre sa buwis po yung mga maliliit po na tindahan dyan po sa lungsod ng Marikina. Alamin po natin yung mga karagdagan po, mga detalye, mga update, paano ba yan at hanggang kailan ba yan. Nasa kabilang linya na po natin ngayon po araw na ito si Mayor Marcy Teodoro ng Marikina. Magandang umaga po, Mayor. Welcome po muli sa DWIZ Aliw 23. Drew Nasino po at Miss Judith Estrada Larino. Drew, Judith, magandang umaga sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Opo. Good morning, Mayor. Good morning. Salamat Salamat po po. sa inyo pong ipinaunlak po na oras, Mayor. Linawin lamang po natin, Mayor Marcy, ano po ba ang saklaw po nito pong inyo pong ordinansa, ito pong City Ordinance number 140. Ano ho ba yung mga tindahan na maaari na saklaw ho nito, yung mga Pagkakalooban ng libre. pagkakalooban po ng libre ho muna sila sa buwis. Tax relief ito para sa mga variety store o yung sari-sari store na nakikita sa mga komunidad natin. Ito yung mga may tindahan sa kanilang mga bahay o kaya sa mga micro and small enterprises. Kasama na rin dito yung mga ngayon, nakasanayan na natin dahil sa impact nga ng pandemya. Opo. Kumakain tayo o bumibili tayo ng ulam sa mga karinderya, yung mga maliliit na karinderya, na ang puhunan ay hindi naman tumataas sa 10,000. Opo, okay. oo. Ang kita lamang ay nasa 100,000 sa loob ng isang taon. So yung mga talagang yung mga maliliit talaga. Maliliit, na oo. talaga. Yun naman ang target. Oo. Sabi nga, Mayor, may mga reaksyon dito eh. Sana all daw. Sana all.
Oo nga. Sana gayahin daw kayo ng ibang lungsod. Oo. Mahirap ang buhay ngayon eh. Talaga Totoo kaya po. kailangan talaga yung kapag natin. Hindi natin nakikita na ito ay isang negosyo na kumikita, kundi isa lang parang pagdugtong lang doon sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw na gastos. Kaya napagpasyahan natin magbigay ng ganitong tax relief. Opo. Hanggang kailan po ang effectivity ho niyan, Mayor? Ayon dun sa hiniral natin batas Republic Act 7160, ang bawat local government unit ay maaaring magpasa ng ordinansa para sa isang taon na magkabibigay ng ganitong tax relief. Benefit. Ang ginagawa ko nung adjudit nung mga nakaraang taon, Opo. ginawa na rin namin to. Kaya every year before January, nagpapasa kami ng tax relief ordinance. Kaya pwede naman sana all. Yung pala naman, Mayor, no? Oo. Pwede. Dahil meron ng patayang batas ito sa local government code. Na kung talaga nakikita mo, mahirap ang buhay at kailangan naman ganitong tax relief. Pwede magpasa ang mga sangguniang panglungsod o pambayan o pang-probinsya ang ganitong mga ordinansa. Opo. Okay. Ito, linawin lamang natin, Mayor Marcy, kasama rito yung mga karinderya. No? Mga karinderya, regardless po kung ano po ang kanila pong itinitinda, no? Mayor Marcy, basta po kayong threshold na 10,000 sabi ni... 10,000 Yung pababa. puhunan, Yung puhunan, Yes, ang puhunan ay 10,000 lamang. Opo. Ang isa pang qualification para masama ka sa tax relief na to, ay hindi ka nagtitinda ng alak o nakakalasing inumin. May exemption, syempre. Oo, may exemption. Yes, yun din. Opo. Tama. Opo. Dahil ito, iwas bisyo rin tayo para sa kalusugan. Right. At syempre, ngayon, kaya nga tulong ito para sa Tama po. hindi una ang bisyo. Naku, paano yun, Mayor Marcy? Sapat ho ba yung ating mga tauhan para mag-inspection, di ba? Mamomonitor. Mag-ikot-ikot, syempre, alam niyo naman yung ibang... May makukulit pa rin. Oo, makukulit. Mga pasaway ng kaunti lang naman, di ba, Mayor? Oo. Meron tayo mga business inspectorate, yung talagang regularly ikot, o kaya doon sa mga kababayan natin, pwede naman mag-report kung nakikita nila yung mga maliliit na tindahan na may tax exemption, ay lumalabag doon sa ganong guidelines o ganong panuntunan natin. At pag nalaman natin yun, ina-assess na natin sila ng parang regular na business establishment na nagbabayad ng mga tax. At ang isa pa rito, Judith, yung regulatory fees nila, di ba, yung mga health, sanitation, ay hindi na sila nagbabayad. O yung mga ibang pang kasamang mga hindi kinaukulang bayarin. Okay. Yes. Opo. At kaya talaga ito total zero tax sila. Wala talaga. Paano? Wala talaga. Bibigyan sila ng lisensya, pero pati yung mga business permit plate, yung mga pinapaskel, yung nakikita natin pag tayo bumibili sa mga ganitong tindahan. Para yung mga tao na tumatangkilik sa kanilang establishmento, alam naman nila na ligtas at maayos yung mga bilhin sa kanila. Mayor, meron bang mga ilalagay na, kumbaga ano ba yun, poster o sign na ito ay nabigyan ng libreng business permit? May mga ganun pa ba, Mayor? O mamarkahan pa ba yung mga tinutukoy nating mga negosyong ganitong maliliit? Una, meron silang certificate na makukuha plus yung assessment na zero nga yung kanilang babayaran. Pangalawa, meron silang business plate na makukuha. Maliban doon sa business plate ay merong kapirasong parang signage na makikita ng mga tao natin na tumatangkilik sa establishment nila
karinderya at sari-sari exempted tax. Yun. May signage din naman Kaya pala, no? pag-iikot din ng ating mga inspector, madali na. At pati yung mga tao. Para pagka nakita ng mga parokyano nila, mayor, no? Kasama ka dun sa libre, tapos may nagtitinda ng sigarilyo, bawal yun eh. Oo. Diba? Oo nga. At saka yung mga alak na... Paano kung ayun nga, yung 10,000 ang puhunan nila, pero may alak at sigarilyo pala. Ano ba yan? Ano ba sila? Saklaw ba? Ekis Saklaw ba pa rin yun, ba sila? Mayor? O ekis na sila? Drew Egis ka Tama naman, di ba? Ayun. Oo. Okay. So wala na Kayo, pala. kumbaga. Kaya... Ang Yes, po. maganda pa rito ay yung pag may nakakakita, nagkaka-idea rin yung iba. Yung mga gustong Yes, oo. tinda. Nagkakaroon sila ng idea. Kaya minsan, may mga taon-taon, Opo. nakikita namin dumadagdag yung bilang. Opo. Dumadami. Okay. Last na lang from my part, Mayor. Yung nilagdaan nyo rin pala yung City Ordinance 139 na nagpapalawig po sa period po para sa renew ng mga business permit ng wala pong surcharges. Hanggang, tama ho ba? Hanggang kailan ho ito? Tama ka, Drew, kasi nagpapahirap din ito sa mga kababayan natin, lalo na yung mga walang pambayad o kaya yung maraming mga bagay na inaasikaso, iniintindi sa kanilang mga pagninegosyo, yung mga hindi makaabot dun sa deadline na itinakda ng batas. Ganun din naman, pinapayagan din naman tayo sa ilalim ng umiiral na batas na mag-extend ng mga period ng payment o kaya period of application ng mga sa negosyo o sa business. Dahil marami sa atin ngayon, alam naman natin, walang formal na trabaho at nagninegosyo. Opo. Hindi, lalo na yung mga maliliit. Ayun, kaya from deadline sana, ito darating na January 21. In-extend natin hanggang March 31 ngayong taon. Kaya meron pa silang mahigit na 2 buwan para maayos yung Makapaghanda. O makapag-renew o kaya mga renewal ng business permit rather. Opo. Mayor, may mga panawagan pa kayo from your end, lalo na dun sa mga alkalde dito sa Metro Manila. Kasama yung iba pang mga local officials, Mayor. Palagi ko ito yung panawagan ng mga micro and small enterprises natin na matulungan natin sila. Salamat sa programa natin sapagkat na pag-uusapan na ipapaalam natin sa lahat. Hindi lang dito sa Metro Manila, sa buong bansa. Right. At alam mo, sa programa natin ay malinaw yung mensahe na ito na naiparating natin ngayong umaga. Alright, sige po. Good Thank luck you, po sa inyo, Mayor. Mayor. Marami pong salamat Ingat at po kayo. magandang umaga. Ingat po kayo, Mayor. Salamat, mabuhay ang tandem, mabuhay. Salamat. Salamat po. Yan po si Mayor Marikina City Mayor Marcelino Marcy Teodoro ang inyo pong napakinggan. Tandem! Sa pagpapatuloy pa rin ng tandem, dito pa rin sa Pilamay Todong Lakas, DWIC 882 at LU 23 sa iba pang balita. Pinababasura ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Supreme Court ang petisyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa DOTR at LTFRB, dapat nang i-dismiss ang nasabing petisyon ng mga transport group dahil sa kawalan umano ng merito. Ipinalawanag pa ng mga nasabing ahensya na mga kinekwestyong direktiba ay hindi labag sa due process, equal protection, right against unreasonable seizures, at right to freedom of association. Dapat ay nauna ng hiniling ng mga petitioner na ipawalang bisa ang ilang direktiba ng DOTR at LTFRB, kabilang na nga ang deadline para sa franchise station maging ang pagpapalabas ng temporary restraining order laban sa PUV modernization. Tandem! Kumpiyansa naman ang grupong Piston na pagkakaisa ng mga samahan ng Chuper at Operators nationwide
sa isinumiting motion for intervention ng grupong Pasang Mazda sa Korte Suprema. Ayon kay Aviston National President Modi Floranda, tuloy pa rin ang kanilang petisyon para sa temporary restraining order sa Korte hinggil sa suspensyon ng PUV Modernization Program. Samantala bukod sa nasabing grupo, kaisa rin ang grupong AltoDAP at LTAP sa nagpakita ng suporta sa PUV Modernization at naghain ng motion sa Korte Suprema. Naniniwala ang mga grupo ng transportasyon na maganda ang may dudulot ng modernisasyon higit lalo sa labor standards para sa mga drivers, operators at transport workers. Tandem! Samantala, nilinaw naman ng Department of Transportation na hindi solong babayaran ng mga jeepney driver ang monthly amortization ng mga modernong jeep sa oras na umanib sa kooperatiba o korporasyon. Ito may kaugnayan pa rin sa modernization program ng pamahalaan. Ginawa ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Jesus Ferdinand Ortega ang paglilinaw matapos nga ang lumabas ng mga ulat na ang buwanang bayad, monthly amortization ng sa mga modernong jeep ay babayaran mismo ng mga driver. Solo daw babayaran. Pero ayon kay Ortega, dahil kabilang na mga tsuper sa kooperatiba o korporasyon, ang entity na ang magmamay-ari o yung kooperatiba na po ang magmamay-ari at bibili at magbabayad ng kanilang mga units. Dahil dito kailangang lumikha ang mga kooperatiba ng tinatawag na budget plan. Kabilang ang sweldo sa mga tsuper, maging ang monthly amortization para sa mga unit. Tandem! Sa kaugnay pa ring balita, handa namang magbigay ng tulong ang Department of Transportation sa mga drivers at operators na nabigong i-consolidate ang kanilang mga prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sinabi ni Office of Transportation Cooperatives Chairman Jesus Ferdinand Ortega na kabilang sa mga programa na ipinatupad ng DOTR sa tulong ng iba pang ahensya ay ang Entrepreneur Program. Layunin nitong mapabuti ang kabuhayan ng mga drivers at operator na apektado ng naturang programa. Nagbigay rin ng pondo ang DOTR sa nasabing programa upang matulungan ng Labor Department na isagawa ang Integrated Livelihood Program na naglalayong magbigay ng puhunan at capacity building sa kabuhayan at entrepreneurship para sa mga apektadong manggagawa. Tandem! Alright, sa pagkakataon po ito, tayo po ay tumanggap po ng update kaugnay po doon sa nawawala umanong case folder ng ilang po mga pulis na nahaharap po sa mga kaso, particular po yung mga administratibong kaso. Nasa kabilang linya po natin si Colonel Gene Fardo, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Colonel Gene Fardo, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Racino po at Judith Estrada Larino. Magandang umaga po, Sir Drew at Ma'am Judith at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Opo. Okay, salamat sa pagkakataon, Colonel, ha? Opo. Yes, ma'am. Opo. Colonel, ano na ho ang update doon po sa nawawala pong case folder? Nakita na ho ba? Ano ho ba yung mga folder ho na yan? Ano pa ho ang mga nilalaman yan? Gaano ho ba karami yan? Yes, Sir Drew, tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawang accounting and inventaryo nga po ng mga case folder po ng mga pulis na pinasuhan po natin, lalong-lalo na nga po dyan sa National Capital Region Police Office. At lang po natin, Sir, wala pa naman pong nadidiskubre na nawawala pong case folder. At ito po kasi, Sir, ay nag-trigger doon sa mga ginawa po ng Director po ng NCRPO, si Major General Jose Melencio Nactates, para hanapin po itong mga kaso dahil I understand pagpasok po niya noong nakaraang taon, noong July, noong April po, ay talagang pinakalikal po talaga niya yung mga administrative cases at according to his monitoring ay nababagalan siya dun sa ibang progreso po ng mga kaso po. So nung pinahanap po niya yan ay hindi kaagad po nahanap yung ibang mga dokumento at it appears po na yung ibang mga case folders po ay wala po doon sa NCRPO dahil yung iba po ay umakyat na po sa atin dahil yung
mga kaso po kasi, Sir Drew, ng PNP personnel po ay hindi lamang po umiikot sa PNP dahil lang mga kaso po ay meron pong nasa Napolcom, yung iba po ay galing po sa IAS, yung iba ay galing po sa PLEB, at kapag umakyat na po sa apilyan ay umaabot po yan hanggang sa DILG, civil service, at yung iba po ay umaabot pa po sa korte. So as of now po ay wala pa naman po tayong nawawala. Hindi nawawala. Opo. Kumbaga inakyat lang yung kaso, ganun. Nilipat, tama ba? Inakyat, nilipat, ganun, no, Colonel? Kasi may development, May development proseso, kasi. kumbaga. Tama po, Sir yun. Ma'am. Kapag ang isang kaso po kasi ay nailipat na po sa ibang jurisdiction, lalo yan ay nakaapila, yung buong order po na original ay yun po ang ipinapasa po natin. Kung meron man po may iwan sa PNP, hindi lamang po sa NCRPO, pati po sa ibang region at even sa Krami po, ay mga attachments na lang po at mga photocopy. So, hindi na po yan ng NCRPO, but just the same po, para nga po maiwasan yung na misplace po ng mga case folder. Ang nangyari din po kasi diyan sa NCRPO ay naglipat-lipat po sila ng opisina, nagpalit-palit din po ng mga tauhan po na humahawak po nito. So it's just a matter of putting a systematic scheme po para nga po hindi nga po ito maiwasan na kapag hinahanap po ay hindi kaagad mahanap itong mga case folder na po ito, at magkakaroon na rin po ng proper tagging at data system para mabilis po yung aging at monitoring and case tracking po ng mga case folders po. Opo. Colonel, linawin lamang ho natin, ilang kaso ho ba pinag-uusapan ho natin dito? Yung sa kaso po, sir, ay talagang aabot po ito ng libo, Sir Drew. In fact, sabi ko nga po, we have to give credit nga po sa NCRPO, especially under the leadership po ni General Natatis po. Dahil mula po noong July 2023 hanggang matapos po ang taon, ay nakapag-resolve po sila ng more or less 800 po. Talagang magtutuloy. At sabi nga ni General Natatis ay zero backlog na po sila. Dahil nung inabutan po niya, yung mga kaso po dyan ay napakadami. But during his incumbency po, ay yun nga po, nakapag-resolve sila ng 800 cases. At out of that 800 cases, ay nakapag-dismiss po sila ng 300 po. Kabilang na dyan yung lespo na namaril sa labas ng restaurant. Kasama sa na po QC. yan na Sa QC, Globalique. Dahil Yes yung po. kaso po niya ay lumabas na nga po at nagtuloy-tuloy po yan. Mali dun sa nung mag-hit and run po siya, yung kaso po na. Yes, yung una. Yes, ma'am, yung pagkaka-involve po niya dun sa hit and run case, iba pa po yung kaso niya doon sa namaril po siya doon sa isang bar po. Opo. Colonel, baka meron po ako kayong iba pa mga gusto pong ibigay po ng mga... Idagdag pala natin, habol natin. Colonel, yung kahapon ba, nangharang ba talaga o hindi? Sino ho ba Dun sa transport caravan daw, kasi bandang welcome rotonda. Sinasabi dun sa report ng aming mga reporters, especially ni Aya Yupanco, ating Patrol 5, hinarang daw yung caravan nung grupong Manibela po at Piston, no? Diyan sa Quezon City, Colonel. Diyan, ma'am, ay pinayagan naman po silang mag-protest po mula po doon sa UP, sila po yung pinayagan. Subalit pagdating nga po doon sa welcome rotonda, ay doon na lamang po sila pinayagan po na magsagawa ng kanilang protest action dahil nagdesisyon nga po na doon na lamang po sila magpahayag ng kanilang mga saloobin dahil unang-una mo ay wala po silang permit at sobrang napaka-traffic na po doon sa lugar. Kaya pinarapat po ng LGU na rin po at ang ating mga security sectors na doon na lamang po sila pakiusapan at na magsagawa po ng kanilang rally. At tinawin po natin, ma'am, doon sa mga napaulat na hinarang po sila sa parte ng mga Cavite, sa parte po ng Bulacan. Ang nangyari po dyan, ma'am, ay normally, alam po natin yan, everyday po ay nagkakaroon po tayo ng mga checkpoints at mga patrol sa mga areas. At kahapon po ay nandoon po ang mga
mga tauhan po ng LTO, particularly po ma'am sa Bulacan. Nung dumaan po sila ma'am, mga 3 sasakyan po yun, particularly sa Malolos, Bulacan, ay nandoon po yung mga tauhan ng LTO at hinanapan po yung 3 public utility jeeps ng kanilang special permit dahil lagpas wala po sila ay sila po ay bumabaybay sa ruta na outside po ng kanilang linya. So nung hinanapan yes po ma'am, labas po yun sa approved nilang prangkisa at ruta, wala po maipakita yung mga jeepney. So ang nilarapat po ng driver na bumalik na lamang po kaysa tikitan po sila. Yun naman pala. Yun naman pala, Colonel. Malinaw. So generally peaceful. Tama po sir, generally peaceful po at pinayagan po sila ng kanilang programa. In fact, marami po tayong mga pulis na nandoon din po para siguraduhin po na ligtas din po yung mga chopper at operator po na nagsagawa po ng operator. At we also have to take them, sir, dahil yung ating pakiusap na wala pong magiging harassment doon sa mga chopper na nagdesisyon din po huwag sumama at kailangan din po natin ibigay sa kanila yung kredito po na yun. Alright. Naku, sige po, Colonel, medyo sa mga susunod pong episode, kami pong hihingi ng inyo pong panig. Baka meron pa ho kayong mga panawagan, Colonel. Yes, Sir Drew, Ma'am Judith, unang-una ay nagpapasalamat po tayo sa inyong programa, sa buong network po ng DWIC dahil sa buong 2023 ay nakasama po namin kayo sa pagbibigay po ng tamang balita, mga crime prevention tips sa ating mga kababayan na nagresulta din sa mababa pong antas ng ating crime statistics po noong nakaraang taon. At sana po itong taon po na ito ay tulungan niyo pa rin po ang ating pambansang pulisya dahil malaki po ang tulong ng inyong programa at ang ating mga kasamaan sa media para mapanatili po natin yung magandang peace and order sa ating bansa. Alright, sige po. Marami pong salamat, Colonel Jean Fajardo, sa inyo pong oras. Magandang umaga po sa inyo, Ingat po kayo, Colonel. Ingat po. Good luck po, Salamat Colonel. po, sir. Salamat po. Yan po, si Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita po ng PNP. May paglilinaw naman din pala. Mabuting nakakausap natin. Alright. Sige, okay pa ba ito? Habol natin. Habol natin yung report. Meron na naman. Saan na naman ito? Sa Maynila na naman pala ito. Ang report po ni Patrol 5 Ayayu Bangko, Kuya. Ipinasara ng Bureau of Customs at ng National Bureau of Investigation NBI ang 3 bodega o warehouse sa Binondo at Divisoria, Maynila. Matapos matuklasang nag-iimbak umano ng mga ininalang smuggled agricultural products sa bisa ng Letter of Authority. Nagsagawa ng operasyon kagabi ang mga kawani ng Bureau of Customs at mga ahente ng NBI sa mga warehouse sa Santo Cristo at Elcano Street. Doon ay nadiskubre yung tinatayang 5 milyong pisong halaga ng mga imported agricultural products. Kabilang yung mga gulay tulad ng broccoli, kamote, bell pepper, bawang at mga prutas tulad ng ubas, mansanas at orange. Ayon kay Jovan Lugto, Intel Officer 1 ng CIIS MICP BOC, nagugat ang pagkakadiskubre sa mga hinihinalang smuggled na produkto matapos magreklamo yung ilang magsasaka na naglipa na sa mga bodega sa Binondo at Divisoria ang mga imported at smuggled na agricultural product. Nagsagawa ng surveillance, case build-up at test by ang mga intel ng Bureau of Customs sa mga nasabing bodega at doon napatunayan na may mga nakaimbak na sandamukal na gulay at prutas. Hindi mo na kinumpiska yung mga nakitang gulay at prutas at binigyan ng 15 araw na palugit ang may-ari ng warehouse o bodega na magsumite ng kaukulang dokumento na magpapatunay na hindi smuggled at lehitimo ang mga produkto. Kung mabibigo, ay sisilbihan ng warrant of seizure and detention ang mga establishmento at may-ari at kukumpiskahin ng mga gulay at prutas. Kakasuhan naman ang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Anti-Smuggling Law ang mga may-ari ng nasabing mga warehouse o bodega. Ito sa Patrol number 5. Ay pang para sa implementar ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem!
balitang pangkalakalan. Bumaba ang kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagtatapos ng Oktubre. Umabot ito sa 21.59 billion pesos. Ang net income ng BSP sa unang 10 buwan ng 2023. Mas mababa ito ng 75.4% kumpara sa 87.9 billion pesos na kita sa kaparehong panahon ng 2022. Ipinalawanag ng BSP na ito mahal ng ginagas at pagsadsilang kita sa miscellaneous fee. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. 8 katao ang patay habang sandaan ang nawawala sa pagtaob ng sinasakyang bangka dyan sa North Central Nigeria. Ayon sa mga otoridad, overloaded ang bangka na tinangiri ng malakas na hangin. 100 pasahero lamang ang sinasabing kapasidad ng bangka, subalit mas mataas ang bilang ng aktual na sakay nito. Isa rin sa mga nakitang dahilan na yung pag-control sa naturang bangka at may sakay na mga sako ng butil. Dahil dito, tinutulungan na ng mga taga-nayo ng mga rescuer na hanapin ang mga nawawalang pasahero. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ay, habol po natin ang showbiz kalok-alike nga ba ni Aiko Melendez si Barbie Forteza. Ayon sa ilang netizen, magkahawig nga naman ang dalawang actress lalo na mukhang bata ang mukha ni Aiko sa kanyang short hair. Ang payat niyan. Ang pumayat nga ako siya. Pabor naman ho ang ilang netizen at nagsabing napakaganda daw ni Barbie. Kalok-alike ni Aiko Melendez. Hindi nga. Alright, at dyan po tayo sumasapit sa ating pong pansamadalang pagpapaalam ngayong araw po na ito, Miyerkules ngayon pong Enero 17, taong 2000 po. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at sa ngalan po ni na Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung mga nakasama, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Uy, get well soon. Get well soon, ha? Kay Get Sir well David. soon. Tandem David. Tandem David Oro, ha? Inaasahan ka namin, ha? Pagaling ka. Alright, kami po muli nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Karambola! Bye!